Hello mga master, maaari ba kayong mag-follow sa ating Facebook page? Ilalapag ko na lang ang link. Maraming salamat. Mangyaring ilike din ninyo ang ating mga videos para mas ganahan akong gumawa ng content tungkol kay Chenye dahil dito lang talaga kami ginaganahan sa paggawa at para rin makita ito ng mas maraming tao sa ibang channel. Maraming salamat sa suporta, heart. Magsisimula ang eksena sa mga dambuhalang estatwa. Ayon sa nakalaan sa kasaysayan ng mga talata sa libu-libong mundo, hindi mabilang na makapangyarihang mga Diyos ang isinilang mga Diyos na pumupunit ng mga bituin, lumalamon ng araw at may kakayahang itakda ang kapalaran ng buhay at kamatayan ng daan-daang milyong nilalang. Ang kanilang paghinga ay bagyo, ang kanilang mga yapak ay lindol at ang isang iglap ng kanilang kapangyarihan ay sapat upang baguhin ang anyo ng sansinukob. Ito ang tinaguriang mundo ng mga Diyos. Subalit sa kabila ng kanilang pag-iral at walang kapantay na kapangyarihan, ang tunay na proseso ng sibilisasyon tungo sa kaliwanagan ay hindi kailanman nagsimula. Ang kanilang walang humpay na pagnanais na mangibabaw ang nagbunga ng walang katapusang digmaan, Diyos laban sa kapwa Diyos, mundo laban sa ibang mundo. Sa bawat banggaan ng kanilang banal na kapangyarihan, ang mga kalangitan ay unti-unting nalalanta. Ang liwanag ng mga bituin ay isa-isang namamatay. Ang mga sibilisasyon ay gumuho na parang buhangin at hindi mabilang na mundo ang nilamon ng apoy at abo ng digmaan. Ang halakhak ng mga Diyos ay nagmistulang ulog na sumisira ng kalangitan, samantalang ang kanilang galit ay bumabalot sa kalawakan, nag-iiwan ng walang hanggang takot at kawalan ng pag-asa. At mula sa abo ng milyon-milyong wasak na mundo, isang bagong kabanata ang magsisimula. Isang araw sa gitna ng wasak at abo na mundong iniwan ng walang katapusang digmaan. Isang kakaibang pag-iral ang tahimik na isinilang ang tinaguriang Saint Master System of All Heaven. Sa kanyang unang paghinga, ang kalangitan ay umingit at ang mga bituin ay saglit na kumurap na para bang kinikilala ang kanyang pagdating. Walang sinumang nilalang ang nakaalam kung saan ito nagmula, ngunit dala nito ang kapangyarihang higit pa sa mga Diyos na naglaho. Alam nito ang kanyang dakilang misyon. Hindi upang mamuno kundi upang maghanap ng angkop na host, isang nilalang na kayang akuin ang bigat ng lahat ng kalangitan. Isang tunay na santo, ang Panginoon ng mga langit. Ang kanyang layunin ay malinaw: ayusin ang nasirang kasaysayan. Ibaling muli ang tadhana ng mga mundo at ilayo ang buong sansinukob mula sa tiyak na pagkawasak at mula sa katahimikan ng kawalan. Nagsimula ang bagong yugto ng kapalaran. Ngayon nilalakbay ng Saint Master System ang Heaven's Worlds at ang walang hangganang Long River of Time. Naghahanap ng isang nilalang na karapat-dapat, ngunit sa paglipas ng libu-libong taon, isang Diyos ang napabulong. Bakit hanggang ngayon ay wala pa ring angkop na kandidato? Lumipas ang mga siglo, naglaho ang mga sibilisasyon at nananatiling walang sagot. Kung magpatuloy ito ng isa pang 10,000 taon, wika ng Diyosa habang nanginginig ang kanyang puso. Natatakot ako na hindi ko kailanman mahahanap ang tunay na host at sa katahimikan ng kalangitan, maging ang Long River of Time ay tila tumigil na worry, nag-aabang sa pagdating ng nakatadhanang sagot. Pagkaraan ng ilang sandali, isang mahiwagang tunog ang umalingaw-ngaw sa kawalan. Ding ang Saint Master System ay biglang nagising at sa sandaling yun isang makalangit na enerhiya ang kumawala. Agad itong naramdaman ng Diyos. Ang tibok ng kanyang puso ay bumilis. Sa wakas gumalaw na ang kapalaran. Nahanap ko na ang host. Mula sa silangang bahagi ng kalangitan, isang liwanag ang biglang sumabog, dumaan sa walang katapusang alon ng oras at espasyo. Doon nakita ng Saint Master System ang tandaang matagal nang hinihintay na pagkakataon. Ang kandidato ay natagpuan na. Naging labis ang kagalakan ng Diyosa nang tuluyan niyang matunto ng kandidato para sa Saint Master System. Sa matinding pananabik, nagningning ang kanyang mga mata at sumili ang ngiti ng pag-asa. Walang pag-aalinlangan, agad siyang lumundag mula sa kanyang dambuhalang altar. Tinatahak ang dagat ng mga bituin habang umaalon ang kanyang banal na aura. Sigaw niya ang kanyang panata, narito na ako mismo ang gaganap sa aking tungkulin upang gabayan ang napiling isa. Sa kanyang paglabas mula sa Long River of Time, agad na napansin ng Saint Master System ang kakaibang pagbabago. Sa halip na sa inaasahang kalangitan siya mapunta, bumagsak siya sa isang lugar na tinatawag na Thousand Little World, isang kalipunan ng libu-libong maliliit na mundo na tila kahawig ng Earth. Mula sa itaas, parang walang katapusang bituin ang nagkakakislapan at bawat mundo ay may sariling siklo ng buhay at kasaysayan. Doon siya napaisip na sa ganitong lugar talaga nagtatago ang aking host.
Maingat niyang inilabas ang kanyang mahiwagang orasan na kumikislap ng pilak at ginto nang ito'y lumitaw ang pangalan ng lokasyon Thousand Little World Milky Way at doon nagsimula ang kanyang paglalakbay sa bagong yugto ng kapalaran. Sa liblib na mundo napansin ng Saint Master System ang isang lalaking nakaupo sa ilalim ng mundong tahimik na nagko-cultivate sa unang tingin napakagwapo nito halos parang Diyos na bumaba sa mundo ngunit napakunot ang system ito ba ang host parang walang silbi pero bakit ang orasan ng kapalaran ay sa kanya tumuturo? Natawa ang Saint Master System isang halakhak na parang tao puno ng pangungutya sa kanyang isipan hindi ito mukhang malakas tila mahina at walang halaga pero ayos lang ang mga mahihinang nilalang, sila ang pinakamadaling kontrolin. Bumaba na ang Saint Master System naglalakbay sa liwanag ng oras at kapangyarihan upang tapusin ang naudlot na kontrata samantala ang napiling host ay nanatiling taimtim sa kanyang pagkukultivate nakapikit ang mga mata. Parang walang kamalay-malay na ang kanyang tadhana ay malapit ng mabago. Napansin ng Saint System na nakumpleto na ang kontrata, isang malamig ngunit malinaw na tinig ang umalingaw-ngaw sa isipan ng binata, binabati kita, host, napili ka upang maging tagapagdala ng bersyon 1.0 ng Saint Master System of the Heavens. Nagulat ang ating bida napatingin sa paligid habang nananatiling nakaupo sa pagkukultivate ngunit wala siyang makita doon niya lang napagtanto ang tinig na iyon ay nanggagaling mismo sa loob ng kanyang ulo giit pa ng Saint System may halong yabang at lamang sa tinig hello ikaw ang maswerteng tao na pinili ko ako ang pinakamamahal at pinakamakapangyarihang Saint Master System sa buong alamat simula ngayon ikaw ang magiging host ko kasunod nito'y bahagyang tumigil ang tinig. Saka nagdagdag huwag kang mag-alala kahit na mukha kang mahina at walang kwenta sa ngayon ako ay napakalakas at dahil pinili kita magiging iba ang kapalaran mo mula sa sandaling ito. Sasanihin kita upang maging isa sa apat na pinakamalakas na Panginoon sa lahat ng langit at sa buong mundo sa ilalim ng aking paggabay ikaw ay tataas mula sa pagiging mahina at walang halaga tungo sa pagiging isang nilalang nayayanigan ang mga kalangitan ngunit tandaan mo ikaw ay magiging aking masunor ang host ako ang magdidikta ng iyong landas at tanging sa pamamagitan ko ay maaabot mo ang rurok ng kapangyarihan. Ngunit biglang nagbago ang pakikitungo ng Saint System mula sa pagiging mayabang at dominante na palitan nito ng matinding pagkagulat at pagkalumo na patigil siya tila ba natunaw ang lahat ng kayabangan sa kanyang tinig. Biglang nagbago ang anyo ng ating bida ang buhok ay kumislap, nabalutan ng enerhiya at ang katawan ay naglabas ng matinding mystic powers. Maging ang kanyang kasuutan ay nag-iba tila balabal ng isang tunay na makalangit na cultivator marahan siyang damilat at malamig na nagsalita di ba tinatawag mo akong Saint Master System of the Heavens sa sandaling iyon napatigil ang Saint System ang dating mapagmataas na tono ay biglang napalitan ng pangamba dahil ang kapangyarihang ipinakita ng host ay lampas pa sa inaasahan. Agad tumugon inaasahan oo tama ako ang Saint Master System of the Heavens ngunit biglang napakunot ang noo nito may kakaiba sa origin ng taong ito parang may nakatagong hiwaga na hindi akma sa isang ordinaryong host dahil dito dali-dali niyang binuksan ang hologram system upang silipin ang tunay na pinagmulan ng kanyang napiling kandidato. Sa pagbukas ng hologram system laking gulat ng Saint dahil ang lumabas ay hindi kapani-paniwala unti-unting naglitawan ang makalangit na simbolo, at doon ipinakita ang pagkakakilanlan ng napiling host pangalan Cheye. Bloodline, Pure Human Race Title, Taoist Identity, The Strongest Man of the Heavens and the Worlds. Realm Unpredictable na patulala ang Saint paano nangyari ito ang akala niyang mahina at madaling kontrolin siya pala ang pinakadelikadong host sa lahat. Kaya naman humagulgol sa iyak ang Saint System halos manginig ang boses nito habang nasambit sobrang malas ko bakit dito pa nagtatago ang isang marangal na Taoist hindi ba't pananakot ito samantala. Ang ating bidang si Cheye ay kalmadong nakatayo abala sa pagtitig sa kanyang sariling system interface sa mga mata niya kumikislap ang mahiwagang mga ron at walang bahid ng takot para bang ang lahat ay nasa kanyang palad. Paliwanag pa ng system na malugod kitang tinatanggap sa paggamit ng bersyon 1.0 ng Saint Master System mula ngayon,
Ibabalik ang host sa nakalipas na 10,000 taon sa ilalim ng patnubay ng sistema upang maging Saint Master of the Heavens and the World, sakupin at hubugin ang mga Diyos ng langit at mundo at tulungan ang sistema na ayusin ang pagbagsak ng Long River ng panahon ng langit at mundo. Narito ang listahan ng mga Diyos, i-double-click upang buksan at basahin. Agad-agad nagsalita ang System Master, ikinalulungkot kung naputol ang iyong pagtulog. Maaari na ba akong pansamantalang umalis upang makabalik ka na sa iyong mahimbing na pahinga? Kaya dali-daling lumipad palayo ang system upang makatakas mula kay Chenye dahil nagkamali ito ng napasukang katawan, ngunit agad yung napansin ng ating bida. Mabilis niya itong tinawag at malamig na winika, "Saan ka pupunta? Hindi ka makakaalis hanggat hindi mo maipapaliwanag ng wasto ang iyong sarili." Kaya't agad pinindot ng ating bida ang listahan upang masilip kung sino-sino ang mga karakter na dapat niyang puntahan, ngunit laking gulat niya nang bumungad sa harapan ang hanay ng mga babaeng karakter na kapila na tila ba handa ng masilayan at lapitan ng ating bida. Agad namang lumitaw at nakilala ng ating bida ang mga karakter na nakahanay sa System Interference, tila ba mga disipulo na nakatakdang mapabilang sa kanyang sariling landas, ngunit malinaw na hindi ito basta-bastang pagkakataon kundi isang kapalarang sadyang itinakda. Samantala ang Saint System ay patuloy na naglulugmok sa pag-iyak, paulit-ulit na sambit, "Hindi ako maaaring matalo, hindi ako maaaring magapi, bakit ito nangyayari sa akin?" Napaisip si Chenye, kaya pala ang mga Human Emperor ancestors at maging ang Demon Saint ay pawang mga nilalang na walang kapantay, mga makapangyarihang tao na yumanig at naging tanyag sa buong langit. Subalit matapos ang napakahabang taon, ang kanilang liwanag ay tila nawaglit at ang kanilang kapangyarihan ay unti-unting nalunod sa agos ng kasaysayan. Nakangiting wika ni Chenye, "Sa loob ng 10,000 taon, ang agos ng Long River of Time ay naging retrograde laban sa akin at sa wakas ako man ay napagod na rin, subalit kung ito ang kapalarang ipinataw sa akin, haharapin ko ito ng buong tapang." Mahigpit na nakakapit ang Saint System sa likuran ni Chenye, nanginginig ang tinig habang bulong nito, "Master Tao, napakamang mangkukubay, dapat maghanap ng paraan upang i-unbind ang sistemang ito. Panginoon, patawarin mo ako, hindi ko sinasadyang magalit sa iyo, nisaktan ang iyong dangal." Tugon ni Chenye, malamig ngunit may bahid ng katotohanan, "Bagamat medyo naiinis ka sa pagkakatali mo sa akin, hindi ko naman sinabi na ayaw ko sa sistemang ito." Napasinghap ang Saint System, naguguluhan at nanginginig ang boses, "Ano po ang ibig ninyong sabihin, Master Tao? Ano ang kahulugan ng sitwasyong ito?" Bahagyang hinaplos ni Chenye ang Long River of Time at pinakawalan ang munting bugso ng kapangyarihan. Sabay tugon niya, "Bagamat hindi ko tiyak kung paano muling makababalik sa nakaraan upang tanggapin ang mga Diyos na yun bilang aking mga alagad, malinaw na may kinalaman ito sa pag-aayos ng timeline ng mga mundo." Dahan-dahan nang naglaho ang Time River sa kamay ng ating bida. Sa isip ni Chenye, ang lahat ng ito ay sadyang napaka-interesante sapagkat ang kapangyarihang yun ay nagmumula mismo sa nakaraan. Kaya't sa paghawak ni Chenye, nabasag ang Time River at bumukas ang daan. Pumasok silang magkasama ng Saint System upang tukuyin kung saang bahagi ng kwento sila dadalhin at kung doon na ba magsisimula ang kanilang panibagong kabanata. Napakurap ang Saint System at napatanong, kailangan pa bang magpakahirap magtrabaho ang isang pinakamalakas na Taoist sa ganitong larangan? Agad namang tumugon ng ating bida na si Chenye, "Kailangan ko pa ring trabahuhin ito dahil hindi na tayo maaaring magkahiwalay, nakabahin tayong dalawa. Ang tungkulin mo ay gabayan ako sa bawat hakbang upang masaksihan natin ang kasaysayan, matuklasan ang mga lihim ng nakaraan, at makita ang malalaking pagbabagong maghuhubog sa kwentong ito. At tandaan mo, mas lalo itong magiging kapana-panabik kaysa inaakala mo." Sa kwento, sumunod ang Saint System upang gabayan ang ating bida sa kanyang paglalakbay, isang landas na maghahatid sa kanya hindi lamang sa hinaharap kundi pati sa malalalim na pagbabago ng kasaysayan. Narito ang dalawang impormasyon ng dalawa. Una, si Chenye, pagkakakilanlan ni Chenye. Pangalan, title, Chenye, isang Taoist katayuan, ang pinakamalakas na Diyos ng langit. Itsura, isang napakagwapong binata na warrior, nasa 20 taong gulang lamang, bilang isang iginagalang ng buong mundo. Si Chenye ay kinilala bilang isang Taoist na hiwalay sa lahat ng bagay, nagtaglay ng kaharian ng detachment na walang makagigiba sa kanyang walang hanggang paglalakbay sa ilog ng panahon at kalawakan. Nakapagliligtas siya ng mga babaeng disipulo nang hindi sinasadya, ngunit dumating ang oras na siya'y napili ng Saint Master System
system mula rito napilitan siyang makipagtulungan dito, at ngayon ay nagbabalik siya sa nakalipas na 10,000 taon, dala ang kapangyarihan at misyon na pumalit at baguhin ang kapalaran ng langit at mundo. Pagkakakilanlan, Little Teacher, Saint System. Pangalan title, Heavens and Worlds System Ancient Creation. Anyong pisikal, isang cute na lowly, maliit ang pangangatawan, may mahahabang pakpak sa likod na kumikislap na tila gawa sa liwanag ng mga bituin. Kalagayan katawan ng mismong Saint Master System of the Heavens nakikita bilang isang mascot form na nagtatago ng napakalalim na kapangyarihan. Sa kabila ng kanyang inosenteng anyo si Little Teacher ang itinuturing na pinakamalungkot na sistema sa kasaysayan noong una layunin niyang pumili ng mga ordinaryong tao upang hubugin bilang susunod na Saint Masters of the Heavens, ngunit sa di inaasahang pagkakataon, nagkamali siya ng pagpili at napadpad sa katauhan ni Chenye, isang nilalang na hindi lamang ordinaryo kundi isang nilalang na nakalampas sa ilog ng panahon ng kalangitan at mundo. Dahil dito, nagbago ang kanyang tadhana mula sa pagiging gabay ng mahihinang nilalang tungo sa paglalakbay kasama ang pinakamakapangyarihang Daoist na kanyang hindi inaasahang magiging master. Sa kabilang eksena habang bumabagsak ang nyebe sa Human Emperor World, may isang tao ang pinilit na tumakbo para sa kanyang buhay. Ayaw mamatay sa kamay ng mga hipokritong mamamatay tao. Sa bawat yapak niya sa makapal na nyebe ay sumisigaw ang kanyang pagnanais na mabuhay siya ang 9th Princess ng Xuanyuan Dynasty, Ji Qinfan. Ngunit biglang natisod ang dalaga na si Ji Qinfan. At mabuti na lamang ay agad siyang nasalo ng kanyang dalawang tapat na tagasunod, Luyaw at Belo. Kamahalan. Maghintay ka mariing, sabi ni Luyaw habang ay nalalayan ang prinsesa. Hanggat naglalakad tayo sa manyebeng bundok na ito, gagawin natin ang lahat para makaligtas. Agad namang nag-alala si Belo nang makita ang panghihina ng kanilang kamahalan. Sobrang nanghihina ka na, paano kung hindi mo na kayanin? Ngunit kahit halos kapos na sa lakas nagsalita si Ji Qinfan, huwag na kayong mag-alala sa akin, tumakbo na kayo, iligtas ninyo ang inyong mga sarili, huwag na ninyo akong isipin, kakayanin kong makaligtas rito. Isang nakatagong pag-atake ang biglang bumulusok mula sa kadiliman ng nyebe, mabilis at walang babala, diretsyong patungo kina Ji Qinfan at sa kanyang dalawang kasama. Ngunit sa isang iglap nasa alagito ni Luyaw ang espada niya'y kumislap sa gitna ng nyebe habang tumatama ang matinding puwersa. Kamahalan, mag-ingat ka marinyang saad habang pinapangalagaan ng prinsesa. Sa paligid na ito hindi lang lamig ang kalaban natin kundi pati mga nakatagong pag-atake na handang pumatay sa atin anumang oras. Alam agad ni Belo na hindi madali ang kalaban. Luyaw, akayin mo si Kamahalan, sigaw niya habang hinaharang ang mga atake. Kahit nang hihina, pinilit nilang tatlo na magpatuloy sa gitna ng nyebe, desperadong mabuhay. Mula sa nyebe, nagsilabasan ng 12 shadow guard. Malamig ang tinig ng kanilang pinuno. Sira na ang iyong meridian, wala ka ng cultivation base at lason ang dumadaloy sa iyong katawan. Kahit pa may spirit stone, 3 araw at 3 gabi na lang ang kaya mong itagal. Ikaw ang ikasyam na prinsesa, napakakatawa ng iyong pag-asa. Nagngangalit sa galit si Lady Ji Qinfan, subalit kahit anong pilit niyang igalaw ang kanyang kamay upang lumaban, nananatiling mabigat at walang lakas ang kanyang katawan. Lalong sumiklab ang puot sa kanyang dibdib, ngunit higit pa roon ang pait ng kawalan ng magawa. Ngunit nagyayabang agad ang kanilang leader. Malamig ang tinig na parang mismong nyebe sa paligid dito na magwawakas ang inyong pagtakbo, sigaw niya. Sa araw na ito, sa gitna ng nyebeng ito, dito na kayo ililibing. Mula sa time tunnel patuloy na naglalakbay si Chenye, matatag parang walang makahahadlang. Kasama niya ang Saint System na halos mapanganga sa nakikita. Hindi nito napigil ang magsalita, Master, napakabilis mo. Kahit ginamit ko na ang Divine Speed, hindi ko pa rin kayang tapatan ang bilis mo. Dahan-daang nagkabitak ang Void Space, at ligtas na nakalapag si Chenye. Matikas ang kanyang tindig. Malamig ang tingin, tila isang nilalang na walang kapantay. Angas na angas sa kanyang postura. Ngunit sa kabilang banda, ang Saint System ay biglang nadapa sa nyebe, nauna pa ang mukha, para itong batang walang pakialam. Nagmistulang naglalaro sa gitna ng malamig na puti. Saad ni Chenye sa Saint System, kung hindi mo makayanan ang resonance ng oras at espasyo, hindi mo ba kayang ipasok ang iyong katawan sa akin? Agad namang tugon ng Saint System, seryoso at may paggalang, hindi ako maglalakas loob na pumasok hanggat wala ang iyong pahintulot. Matapos ang kanilang pag-uusap,
Inutusan ng Saint System si Chenye, Master, pumasok na ako sa iyong katawan, kung hindi ay tuluyan akong mawawasak. Hindi na nag-aksaya ng oras ang ating bida, kinuha niya ang maliit na anyo ng system at gamit ang kanyang espiritual na kapangyarihan dahan-daang pinapasok ito sa kanyang katawan. Sa sandaling yun isang liwanag ang kumislap, at ang kanilang aura ay nagtagpo, unti-unting bumubuo ng kakaibang koneksyon sa pagitan nila. Lumingon muna si Chenye sa kabilang direksyon, pinagmamasdan ang malawak na tanawin ng Human Emperor World. Bahagya siyang napabuntong hininga at pabulong na wika, matagal na rin mula nang huli akong nakapunta rito, gayunpaman. Pareho pa rin ang mundong ito tulad ng nakita ko noong mahigit 100,000 taon na ang nakalilipas. Sa kanyang mga mata naghalo ang paggunita at pagkamangha-worry, muling nabuhay ang mga alaala ng nakaraan na siya lamang ang nakakaalam. Nakatitig ang ating bida habang minamasdan ang kanyang Saint System na tila walang kamuwang-muwang. Muling umusal si Chenye, mababa ngunit malinaw ang boses, sa mga darating na araw ang prinsesang si Ji Chenfan ang babaeng nakatadhanang may puwang sa langit at lupa, siya mismo ang magiging alagad ko. Mas lalong nagiging kapana-panabik ang mga bagay ngayon. Napakunot ang noo ng ating bida at tinanong ang kanyang Saint System, nasaan ngayon ang prinsesang si Ji Qinfan? Agad namang sumagot ang Saint System, nakatingin sa malayo na parang may sinusundan na linya ng tadhana. Makikita mo rin siya sa tamang oras, Master, ngunit sa kasalukuyan nahaharap pa siya sa malalaking suliranin na kailangang lampasan. Paliwanag ng Saint System, Master, ang kasalukuyang bersyon ko ay nasa pinakamababang antas pa lamang, maraming mga kakayahan at function ang hindi pa na-activate, kaya't hindi ko pa kayang ibigay ang eksaktong lokasyon ng iyong target. Kahit ako'y nagtataka kung bakit napadpad si Ji Qinfan sa Snow Mountain, subalit isang bagay ang tiyak, narito lamang siya. Nasa paligid at hindi malayo mula sa atin. Parang pinaglalaroan lang si Chenye ng kanyang system, kaya napatigil ito at muling nagtanong, nagbibiro ka ba sa akin? Sa sobrang bigat ng titig ng ating bida, agad namang tumulo ang malamig na pawis ng Saint System. Ramdam nito ang presyon na nagmumula sa kanyang Master, kaya't halos pautal itong nagsalita, Master, sabihin mo, anong pagkakamali ba ang nagawa ko? Pero kalaunan nakaramdam din ang ating bida ng isang mahinang enerhiya na pilit na nagkukubli sa paligid. Agad siyang napatigil, nakatuon ang kanyang mga mata sa direksyong iyon. Sa malamig na tinig ay inutusan niya ang kanyang system agad na nilang puntahan para makita kung sino itong fluctuation. Sa kabilang banda, ang ibang mga bida ay binalutan na ng dugo, bunga ng matinding pakikidigma laban sa mga siraulong Shadow Guard. Nakaangkla ang espada sa balikat ng leader ng Shadow Guard habang mayabang itong nagsalita. Nakaharap kayo sa aming 12 at nakayanan ninyong kumapit ng ganito katagal, kahanga-hanga kayong dalawa, ngunit ang katapatan ninyo ay desperadong pagtatanggol sa inyong Panginoon, isang palabas na nakakaaliw lamang sa amin. Kahit hindi niyo siya mailigtas, haantong pa rin kayo sa kamatayan. Hindi madaling mag-ensayo ng ganoon katagal, kaya sulit ba talaga ang isusugal ninyong buhay para sa walang kwentang prinsesa? Duguan na ang dalawang alalay ng munting prinsesa, halos hindi na makalaban, samantalang ang prinsesa mismo ay naghihingalo na, at dito pa nagyayabang ang mga siraulong Shadow Guard. Worry, tiyak na nila ang kanilang tagumpay. Mariing wika ng munting prinsesa, lumayo ka na sa aking harapan, ayokong madamay ka pa sa aming alitan at ayokong mamatay ka sa aking harapan nang sa gayon ay may matira pang makapag-report sa emperador. May dalawang tapat na alalay na nakahandang mag-alay ng buhay sa Huangquan Road, kaya't kailanman hindi na mag-iisa ang ika-9 na prinsesa. Dalawang tapat na alalay ang nakabaon sa Huangquan Road at ang kanilang walang saysay na proteksyon ang siyang nagbunga ng higit pang dugo at kamatayan. Ngayon ang ika-9 na prinsesa mismo ang siyang magdadala ng kaparusahan at sa kanyang mga kamay mas marami pang kaluluwa ang magwawakas. Sumugod ang mga hipokritong Shadow Guard, at sa bawat hakbang ay dama na nila ang tagumpay na unti-unting napupunta sa kanilang mga kamay. Samantala ang tatlo ay tila nawalan na ng pag-asa. Worry, wala nang bukas para sa kanila sa pagdating nila rito sa human world. Gusto sanang paalisan ng prinsesa ang dalawa niyang tapat na alalay upang mailigtas ang kanilang buhay. Ngunit ayaw nilang kumawala sa kanya, kaya ngayon silang tatlo ay sabay-sabay na naghihirap. Mula sa kalangitan, biglang nagkabitak ang espasyo at ang void space dahil sa pagputok ng isang nakakasilaw na liwanag. Kaagad nitong nakuha ang atensyon ng lahat ng Shadow Guard.
May bumulusok na kulay asul na enerhiya mula sa kalangitan, mabilis na bumagsak patungo sa lupa na tila tinutupad ang kanyang tungkulin. Ilang segundo lang tumama ito sa lupa at ang nag-uumapaw na enerhiya ay kumalat, yumanig at bumulwak hanggang sa mga kabundukan. Dahil sa nakakasilaw na enerhiya, napilitan ang tatlo na takpan ng kanilang mga mata. Ang matinding liwanag na bumagsak mula sa kalangitan ay umalimpuyo sa kanilang paligid, halos lamunin ang lahat ng nasa ilalim nito. Laking pagtataka ng munting prinsesa, sapagkat ang enerhiyang nasal aya nila kanina ay tila pamilyar sa kanya, parang may koneksyon ito sa nakaraan na hindi niya moari. Agad na nagtanong ang mga siraulong Shadow Guard kung sino ang dumating sa kanilang harapan, sapagkat napakalakas ng enerhiyang kanilang nararamdaman. Matikas ang pagtayo ng ating bida. Batid niyang ang mga siraulong ito ay parang langgam lamang sa kanyang harapan, kaya't sarkastiko niyang winika, ang mga hampas lupa ay dapat nang maglaho sa aking paningin. Pangalan, Ji Qianfan, tungkulin sa hinaharap, Future Emperor. Edad, 16 na taong gulang. Hitsura, isang hindi ka pani-pani walang cute na batang babae, may taglay na inosente ngunit marangal na aura. Pinagmulan, ika-9 na anak na babae ng Emperor ng dinastiyang Zuanyuan, kilala bilang batang henyo na may pambihirang talento sa cultivation, kasaysayan, knowledge at tuluyang napinsala ang kanyang cultivation base, pinagyusig ng mga kaaway at halos mawalan ng pag-asa. Sa gitna ng panganib, siya'y iniligtas ng makapangyarihang Taoist Master na si Chen. Patuloy pa ring nagsisigaw ang ulol na Shadow Guard, pilit na tinatanong kung sino talaga ang kanilang kaharap, ngunit ang ating bida ay nananatiling tahimik na kalapag lamang at matatag ang tindig. Bahagyang lumingon ng ating bida, tinitiyak kung nasa mabuting kalagayan ang kanyang minamahal na disipulo. Nang makumpirma ng ating bida na ligtas ang kanyang disipulo, napansin pa rin niya ang malubhang pinsalang tinamon nito. Bahagya siyang napabuntong hininga at napabulong, sa wakas natagpuan din kita, ngunit sa kanyang pagtalikod bakas ang alinlangan sa kanyang mga mata. Sapagkat batid niyang malala na ang kalagayan ng disipulo, dulot ng walang awang pag-atake ng mga siraulong Shadow Guard. Tumulo ang malamig na pawis ng siraulong Shadow Guard at napabulong siya. Ba ang Taoist Priest, ang tagapagligtas ng Zuanyuan? Matatalim ang mata ng siraulong Shadow Guard habang nakatutok ang espada sa ating bida. Mariin itong winika, hindi ko alintana kung sino ka man, lumayas ka sa daraanan ko ngayon, kung hindi sa talam ng aking espada dito rin magwawakas ang iyong buhay. Namilog ang mga mata ng ating bida, halatang naiinis sa walang tigil na sigaw ng siraulong Shadow Guard. Mariin niyang sambit, ang ingay mo para kang basag ulo na walang silbi. Piyok ang ina mo, kung gusto mo talagang mamatay lalapit ka pa sa akin ng ganyan. Mula sa ulunan ng ating bida kumislap ang liwanag at dahan-daang lumitaw ang Saint System. May bahid ng pagkabahala sa kanyang tinig habang nagsalita, Master, kailangan kong ipaalala sa iyo, ang mundong ito ay mahina para tanggapin ang buong bigat ng iyong kapangyarihan. Kung hindi ka mag-iingat, maaaring mabasag ang balanse ng oras at espasyo. Huwag mong kalimutan, bawat galaw mo rito ay may posibilidad na magdala ng sakuna. Bahagyang ngumiti ang ating bida at marahang tumugon sa kanyang Saint System, hindi mo na kailangang mag-alala, alam ko ang aking gagawin. Pagkasabi niya nito, iniunat niya ang kanyang kamay at mula sa lupa ay kusa namang umangat ang isang maliit na bato, kumikislap ng banayad na liwanag na tila may nakatagong kapangyarihan. Dahan-dahan niya itong kinuha at sa simpleng paghawak ay naramdaman agad ang kakaibang enerhiya na kumakalat sa paligid. Sumugod ang mga Shadow Guard. Sabay sigaw, mabahong Taoist ang priest, kung gusto mong mamatay huwag mo nang isisi sa amin. Bahagyang ngumiti ang ating bida, dahan-daang tinaas ang batong kumikislap. Damaloy rito ang kaunting kidlat at malamig siyang bamulong, ang kamatayan kayo ang sisingilin. Pinakawalan ng ating bida ang hawak niyang bato, at sa mismong sandali ng pagkabitaw nito, kumislap ang buong espiritual niyang enerhiya, tila nagliyab ang kalangitan at yumanig ang lupa. Mula sa batong yun sumabog ang isang mapangwasak na kapangyarihan na kakasakal sa paligid, at parang mismong hangin ay natutunaw sa bigat ng kanyang presensya. Sa mismong sandali halos mamatay sa gulat ang mga siraulong Shadow Guard nang makita nilang papalapit sa kanila ang mapangwasak na kapangyarihan. Hindi na sila nakatakbo o nakaiwas, nilamon sila ng enerhiya na parang apoy na kumakain ng tuyong dahon, at sa huling sandali ng kanilang buhay tanging pagsisisi ang namutawi sa kanilang mga puso dahil nagkamali silang kalabanin ng munting prinsesa na si Ji Qianfan.
Mula sa napakalakas na pagsabog yumanig ang buong kabundukan makalipas ang ilang sandali unti-unting hamupa ang usok at alikabok na tila ba nilalamon ng hangin at nang lumino ang tanawin isang napakalaking butas ang naiwan sa kabundukan ng Human Emperor tanda ng mapangwasak na kapangyarihan na bumagsak sa lupang ito. Nakita ng tatlong dalaga ang lahat ng naganap ng laki ang kanilang mga mata. Halos hindi makapaniwala sa nasaksihan sa isang iglap na pagtanto nila ganito pala kalakas ang isang Taoist Heaven Deity ang kapangyarihan na para sa iba'y alamat lamang, ngayon ay malinaw nilang nasaksihan sa harapan. Nakapagsalita pa ang munting prinsesa ang taong ito, ngunit hindi na niya natapos ang mga salita bigla siyang bumagsak, tinangay ng lason na matagal nang gumugupo sa kanyang katawan ng hihina unti-unti niyang ipinikit ang mga mata isang tanda ng pagod, hirap, at sakit ng matagal na pagtakas. Labis na nag-alala ang dalawang tapat na alalay sina Luyaw at Belo nang biglang bumagsak ang kanilang munting prinsesa agad nila itong tinawag, may halong pag-aalala at takot ang kanilang tinig prinsesa sigaw nila habang niyayanig ang katawan nito ngunit si Ji Qianfan ay hindi na nakasagot nakapikit na lamang siya mahimbing na natulog tila pinilit ng katawan niyang sumuko sa matinding pagod at lason. Agad na lumapit ang ating bida na si Chen Ye hawak ang katahimikan sa kanyang presensya, upang silipin ang kalagayan ng prinsesa nakita niya si Ji Qianfan na payapang natutulog kahit halatang sugatan at pinahina ng lason sa gilid naman nagsalita si Belo habang nakaluhod may bakas ng paggalang at pasasalamat sa kanyang tinig. Salamat sa iyong tulong kami ang mga bantay ng dinastiyang Zuanyuan ngunit hindi ko alam kung saang sekta kabilang ang iyong kamahalan. Habang pinaplos ng dahan-dahan ang buhok ng munting prinsesa agad na nagsalita ang ating bida wala siyang oras para magkumpirma ngunit magkahawig ang kanyang system sa presensya ni Ji Qianfan agad siyang nagtanong tama ba na ang kaharap ko ngayon ay si Ji Qianfan ng tinadhana na maging isang emperor kasabay nito agad na kinumpirma ng Saint System ang pagkakakilanlan ni Ji Qianfan siya nga ang matagal na nilang hinahanap. Nagtanong si Belo puno ng pagtataka at pag-aalala. Anong ginagawa ni Chen Ye kay Ji Qianfan halatang nagulat siya at hindi alam ang tamang gagawin habang pinagmamasdan ang kilos ni Chen Ye na marahang iniakay ang prinsesa ang bawat galaw ng bida ay puno ng determinasyon at ramdam ng mga nakapaligid ang bigat ng sitwasyon kasabay ng kaunting pag-alala sa kaligtasan ng munting prinsesa. Ngunit Chen Ye ay walang oras na magpaliwanag nagmamadali siyang iniakay ang prinsesa habang halatang hindi makagalaw ang mga subordinate dahil sa takot at tensyon ng sitwasyon. Giit ni Belo puno ng pangamba at desperasyon pero maghintay ka muna aming tagapagligtas may ilang makamandag na lason sa kanyang katawan kung hindi mo siya mabibigyan ng medikal na atensyon agad baka hindi siya makaligtas ang boses niya ay nanginginig sa kaba habang ang malamig na hangin mula sa nyebe ay tila mas pinapatingkad ang tensyon ang mga mata ni Chen Ye ay mabilis na kumikilos tinatasa ang kalagayan ni Ji Qianfan at ramdam ang bigat ng responsibilidad sa bawat hakbang na gagawin niya. Gayunpaman, hindi na nagpatagal ang ating bida sa isang mabilis at determinadong galaw bigla siyang lumundag pataas. Halos lumipad sa hangin iniwan ang dalawang subordinate na nakatingin sa kanya na puno ng paghanga at pag-aalala. Ang nyebe sa paligid ay gumulong sa hangin, kasabay ng kanyang mabilis na pag-alis. At ang malamig na hangin ay tila sumasalamin sa bigat ng sitwasyon ang dalawang kasama niya si Luyaw at si Belo ay nagulat at sandaling napahinto. Ramdam ang tensyon ng sandali ang kanilang tagapagligtas ay muli nang kumikilos ng walang pag-aalinlangan. Sabi ni Belo halos mapahinto sa pagkabigla ang bilis na ito tiyak na hindi ito espiritual hindi, kahit gaano pa kalakas ang tao imposible samantala sumagot si Luyaw habang nagmamadaling humakbang pabalik nagmadali kaming bumalik upang magulat sa iyong kamahalan at kay concubine Ling ang iyong kamahalan ay dinukot ng isang misteryosong paring tao. Mahimbing pa rin ang pagtulog ng munting prinsesa ngunit sa isip ng Saint System mariing napansin nito. Ang katawan ng munting prinsesa ay nababalutan ng isang makamandag na lason umaabot sa bawat himaymay ng kanyang katawan. Mula sa likuran muling nagsalita ang Saint System ang Sage Master System of the Heavens at ang host ikaw ang pinakamalakas na Taoist sa kasaysayan habang seryoso at maingat na lumilipad si Chen Ye pinag-aaralan niya ang paligid upang mahanap ang angkop na lugar isang ligtas na posisyon kung saan maaari siyang agad kumilos at resolbahin ang problema na kanilang kinakaharap ang bawat galaw ay may layunin at bawat hakbang ay pinag-isipang mabuti sa gitna ng tensyon at panganib.
Sa mahabang kasaysayan ng langit at mundo kung saan tila nakatakdang tuluyang masalanta at pumunta sa pagkawasak, isang bagong kabanata ang nagbukas, isang simula na puno ng pag-asa, pagbabago at mga lihim na haamon sa tadhana ng lahat ng nilalang. Lumipat na ang eksena sa Zhengyang City, sa puso ng Zuan-Yuan Dynasty. Ang matayog at marangal na istruktura ng lungsod ay mistulang gawa sa tradisyonal na Chinese architecture. May mga pulang haligi, itim na bubong na may paikat-ikot na detalye at mga malagintong palamuti na kumikislap sa liwanag ng gabi. Ang bawat kanto at tulay ay nagpapakita ng kapangyarihan, kasaysayan at karangalan ng dinastiya. Sa silid ng bahay ni Chen Ye, nakahanda si Ji Qinfan para sa kanyang pagpapagaling. Bagaman mahimbing pa rin siyang natutulog, ramdam pa rin ang epekto ng makamandag na lason sa kanyang katawan. Buti na lamang at nakababad siya sa Falling Star Snow Lotus kasama ang Fengming Grass at Solid Flower na unti-unting nagpapagaan sa lason at nagpapalakas sa kanyang katawan. Ang silid ay may banayad na liwanag, at ang mga halamang gamot ay nakahanay sa paligid, mistulang isang maliit na paraiso para sa paggaling. Patuloy na tinalakay ni Chen Ye ang mga halamang gamot na nasa silid, kabilang ang daan-daang taong Lingvine na kahit may epekto ng 10,000 taon ay hindi gaanong malala. Napansin niya sa sarili, parang wala akong dugo ng ancestral Lion Eagle at bis dugo ko lang ang Kunpang, na hindi naman dapat maging malaking problema. Dagdag pa rito, isinama niya sa pag-aalaga ang Daoyawa Shengguo at Yanhan Jinlan na parehong may kakayahang palakasin ang katawan ni Ji Qinfan at tuluyang mabawasan ang epekto ng lason sa bawat halaman na pinipili ni Chen Ye. Mas ramdam ang unti-unting paggaling at pagpapalakas ng katawan ng prinsesa habang pinapanatili ang kanyang natural. Bumulong si Saint System kay Chen Ye ang Daoyawa Shengguo, ang Yanhan Jinlan, kahit sa buong langit at 10,000 heaven ay itinuturing na bihirang heavenly material, kasama na rin ang dugo ni Kunpang. Ngunit ang teknik na ito sobrang bihira at kakaunti lamang ang nakakaya sa buong mundo. Sa mga salitang yun, ramdam ni Chen Ye ang bigat ng responsibilidad. Ang bawat halaman at dugo ay may pambihirang lakas, ngunit hindi madaling kontrolin. Ang maling paggamit nito ay maaaring magdulot ng kapahamakan, kaya't bawat galaw ay kinakailangang may katumpakan. Mariing napansin ni Saint System ang kilos ni Chen Ye, kaya't agad itong nagtanong, Master, ano ba ang balak mo? Magluluto ka ba ng sabaw gamit ang mga bihirang halamang gamot o ililigtas mo na lang si Ji Qinfan mula sa kumukulong bathtub? Sa tono ng System, ramdam ang pagkabahala at kaunting pang-aasar. Parang pinagmamasdan ang bawat galaw ni Chen Ye, hindi lamang para sa kaligtasan ng prinsesa kundi pati sa tamang paggamit ng pambihirang materyales. Sabi ni Chen Ye sa Saint System, ang lason sa katawan ni Ji Qinfan ay na-detoxified na at hindi ito mahirap ayusin, pero pagdating sa alagad ko, grabe talaga ang kanyang qualifications, kaya sinamantala ko na ang pagkakataong ito para hugasan ng kaunti ang utak niya. Master, si Ji Qinfan ay teenager pa lang, okay lang ba na magkaroon ng napakaraming kayamanan? Bahagyang napabighani si Ji Qinfan, nakikinig lamang sa pag-uusap nila habang tahimik at tila hindi maintindihan ang kabuuan ng kanilang pinag-uusapan. Pinalapit ni Chen Ye ang kanyang Saint System sa kanya para may tanong. Agad namang lumapit ang System at sabay na wika, may kinalaman ka ba, Master, sa akin? Sumagot si Chen Ye, nabanggit mo kanina ang tungkol sa lottery. Tumugon ang Saint System nang may excitement, oh sir, sa wakas na alala mo ngayon ay may pagkakataon kang draw ng lottery. Gusto mo bang gawin ito ngayon? Inutusan ni Chen Ye ang kanyang Saint System, paikutin mo ito. Gusto ko ng isang bagay na magagamit ni Ji Qinfan. Agad namang sumang-ayon ang Saint System, sabay wika, opo, Master, ipapaikot ko ito at ihahanda ang pinakaangkop na bagay para sa kanya. Paliwanag ng Saint System kay Chen Ye, Master, maaari ka nang mag-draw ng premyo ngayon. Pakiclick lamang ang button para sa solong draw. Naka-display sa hologram system ang iba't ibang mahalagang bagay, mga bihirang kagamitan, makapangyarihang artifact at iba pang makalangit na materyales. Pinag-isipan ni Chen Ye ang kanyang first draw, nagtitimbang-timbang kung alin ang pinakaangkop at kapaki-pakinabang para kay Ji Qinfan. Pinindot ni Chen Ye ang single spin sa hologram. Umiikot ang mga artifact, nagkikislap at naglalabas ng mystic aura. Ang bawat item ay may kapangyarihang magpabago sa hinaharap ni Ji Qinfan. Tahimik na hinihintay ni Chen Ye ang resulta, isang simpleng spin pero maaaring magdala ng malaking pagbabago. Paalala, ang bahaging ito ay isang advance o extra na kwento, dagdag lang sa pangunahing plot.
Agad napansin ni Chenye ang pagkamalay ni Ji Qinfan. Tinanong niya ito nang may pag-aalala. Magaling na ba ang pakiramdam mo? Ayos na ang katawan mo? Habang dahan-daang binuksan ni Ji Qinfan ang kanyang mga mata, bumungad sa kanya si Chenye tahimik na katitig, tila sinusuri at pinagmamasdan lamang ang bawat galaw niya. Kumusta, mga bata? Ngayon, pag-uusapan natin ang 5 antas ng kapangyarihan sa mundo ng mga practitioner. Mula sa pinaka-basic hanggang sa mas mataas na level 1, Mortal Realm, Fanjing, Fanzhong. Ito ang pinakasimpleng antas tulad ng ordinaryong tao, nagsisimula dito ang lahat. Nag-aaral silang gamitin ang kanilang katawan at enerhiya. 2. Spirit Sea Realm, Ling Haijing, Liang Haijong. Dito, natututo ang practitioner na gamitin ang kanilang espiritu o parang maliit na dagat ng kapangyarihan sa loob nila. Kaya tinawag itong Spirit Sea. 3. Spirit Soul Realm, Shen Pujing, Shan, Zhong. Sa antas na ito, mas malakas na ang espiritu at kaluluwa. Mas naiintindihan nila ang kapangyarihan sa paligid at kaya na rin nilang manipulahin ito. 4. Return ng Hidden Realm, Gui Kangjing, Gui Sangjong. Isang advanced na antas kung saan natututo ang practitioner na itago at tipunin ang kanilang kapangyarihan sa loob. Parang nagtatago sa isang lihim na silid. 5. Heavenly Man Realm, Tianrenjing, Tianrenjong. Pinakamataas sa 5 ito, parang nagsasanib ang tao at langit dito. Halos parang Diyos na sila sa kanilang kapangyarihan at kaalaman. Mahal na mambabasa, saang kaharian ba kaya nagmula si Master Daozen? Sa totoo lang malayo-layo na siya sa mga karaniwang kaharian na ito. Hindi lamang siya simpleng mortal o kahit isang makapangyarihang cultivator, siya ang pinakadakilang Diyos sa buong mundo, ang nilalang na namamayagpag mula pa sa unang simula ng kasaysayan hanggang sa kasalukuyan. Biglang umilo ang buong gusali, isang mala-espiritual na liwanag ang sumiklab mula sa loob dulot ng pag-reactivate ng Saint System. Kasabay nito nag-echo sa isipan ng ating bida ang sigaw ng system, sanay kapitan ang ating bida, swerte. Bulong ng Saint System sa isipan ng ating bida habang nakatuon siya sa hologram. Sana makuha nila ang golden para makamit ang pinakamainam na lunas para sa dalaga. Habang taimtim na naghihintay, pinagmamasdan ng ating bida ang bawat pag-ikot ng dice. Ang bawat pag-roll ay puno ng tensyon kasabay ng inaasam-asam na kapalaran. Tila bawat galaw ng dice ay nagdadala ng pagbabago sa mundo at sa kanyang mata bawat numero ay may bigat at kahulugan. Kalaunan huminto ang dice sa pag-roll, tumaob sa kulay purple. Doon malinaw na sa mata ng ating bida ang kinalabasan ng kapalaran. Ang Saint System ay alam na hindi perpekto o kaaya-aya ang kulay purple, pero sa kanyang pananaw mas mainam pa rin ito kaysa wala, dahil dito pumasok siya sa kanyang sariling system upang kunin ang item o bagay na kulay purple at ipakita ito kay Chenye. Mahina hong matiisin, naghihintay ang ating bida si Chenye, subalit dahil sa medyo matagal ang paghihintay hindi siya nanatiling walang ginagawa. May planong inihanda sa isip niya habang tinitingnan ang paligid at iniisip ang susunod na hakbang. Mula sa loob ng hologram nakatuon ang Saint System sa pagtingin kung ano ang pinakamainam na maibigay sa ating bida. Maingat nitong pinipili ang tamang gantimpala at isa sa mga napili ay ang purple. Akmang kukunin na sana ng Saint System ang purple bilang gantimpala para sa ating bida, ngunit biglang may napansin ito kaya kaagad itong lumingon sa pinagmulan ng abala. Mula sa espasyo ng Saint System isang dambuhalang kamay ang biglang lumitaw at labis itong nagulat. Ano nga ba ang klase ng kamay na pumasok sa kanyang sistema habang sinusubukan itong kunin ang gantimpala ni Chenye? Maraming babala ang biglang lumitaw sa Saint System. Ang sistema ay sinasalakay ng isang hindi mapigil ang panlabas na puwersa at ang espasyo ng lottery ay malapit na sa tipang point ng pagbagsak. Pinili ni Chenye ang Golden Lottery bilang kanyang gantimpala nang walang kahit kaunting pag-aalinlangan. Agad namang nagsigaw ang Saint System, puno ng galit at pangamba. Bakit mo kinukuha ito nang walang pahintulot? Masisira ang aking sistema. Halos paralisado ang Saint System, hindi niya magawang kumilos ng maayos habang sinusubukan ng system na panatilihin ang balanse. Nasa kamay ng ating bida ang Golden Lottery, tahimik niya itong pinagmamasdan habang kumikislap ang liwanag nito na parang naglalabas ng sariling enerhiya. Parang hinihintay nito ang kanyang susunod na hakbang at ramdam ang misteryo at halaga ng gantimpala sa bawat tingin.
Pinagmamasdan ni Chen Ye ang Golden Lottery, ramdam ang bigat at halaga ng artifact sa kanyang mga kamay, napabulala siya ng may halong pagkabigla at paghanga. Hindi na rin masama ang artifact na nakuha ko, biglang lumitaw ang Saint System, seryoso at puno ng pag-aalala habang binibigkas ang babala. Master, hindi ka pwedeng ganito, hindi kayang panindigan ng sistema ang iyong lakas. At ang sistemang ito ng lottery ay random, hindi ito bagay na makokontrol ko. Kinumpirma ni Chen Ye habang hawak ang Golden Lottery. Hindi ba pwede na hindi makialam ang sistema? Habang nakarolang pa ako, halatang sinusubukan niyang kontrolin ang sitwasyon at ang artifact habang ramdam ang limitasyon ng system sa kanyang kasalukuyang estado. Nalulumo ang Saint System, halatang may kaunting inis. Siyempre, hindi talaga ito ang gusto ko. Ipinaliwanag nito na kung sa ibang pagkakataon babagsak ang lottery system, mawawala ang kapangyarihan ni Master na gamitin ang mga benepisyo ng lottery. Bawat roll ng dice ay hindi lang laro, ito ay pagsubok sa swerte at desisyon at maaaring magdulot ng permanenteng pagkawala ng kakayahan na nakalaan para sa Master. Tumayo si Chen Ye at bahagyang ngumiti, sabay sabi, papansinin na kita sa susunod. Kapag nagising na si Ji Qinfan, maghanda ka na ng damit. Agad naman sumang-ayon ang Saint System sa utos ng ating bida, parang tapat na alipin na handang sundin ang bawat hiling. Makalipas ang ilang segundo, nagising na rin ang dalaga. Nagulat siya at agad na nagtanong, nasaan ako? Napansin niya kaagad na iba ang lugar na kanyang kinalalagyan, malayo ito sa dati niyang nakasanayan. Ang paligid ay may kakaibang liwanag at katahimikan, at kahit ang kanyang damit ay naiiba, akmang-akma sa bagong kapaligiran. Bago ako tuluyang mawala ng malay, naalala ko hinabol ako ng 12 shadow guard sa loob ng ilang araw ang aking mga gwardya. Bagamat nahihirapan ay desperadong pinutektahan ako sa bawat hakbang at panganib, at pagkatapos, isang misteryosong Daoist ang bumagsak mula sa langit, na tila handang baguhin ang lahat ng takbo ng aking kapalaran. Kaya pala ako na ba ang nasa palasyo ngayon? Hindi ito isang palasyo sa karaniwang kahulugan, ngunit ang pinakamahalaga, wala na ang lason sa aking katawan at ramdam ko ang bawat selula ko na muling buhay, muling malaya. At ang aking mga meridian, buo na talaga. Ramdam ko ang bawat hibla ng enerhiya sa loob ng aking katawan, para bang muling naibalik ang aking buong kakayahan. Sa sandaling iyon napagtanto ko na hindi lang katawan ko ang paligid ay tila nagliwanag, at kahit ang hangin ay humihinga ng kakaibang enerhiya. Agad na nagsalita ang ating bida, nagising ka na pala. Buti na lang nagulat ang dalaga sa biglaang pagsasalita, at sa pagkabigla, napatalon siya dahil dito. Ang mga tubig sa bathtub ay biglang nagsitalsikan, kumakalat sa paligid dulot ng biglaang paggalaw ng dalaga. Ang tubig na natapon mula sa bathtub ay agad namang nasalo ng ating bida na may maingat na galaw. Bahagyang pinaikot niya ang tubig sa kanyang mga kamay habang pinapanatili ang balanse upang hindi nagsitalsikan. Kasabay nito mahinang nagbitiw ang ating bida ng mga salita, huwag kang magtaka, ako ang iyong tagapagligtas, huwag kang matakot sa akin. Sabi niya, may bahid ng ngiti, ako lang ang nag-iisang mabait na Daos sa mundong ito. Nang mahimasmasan ng dalaga, agad itong bumalik sa pag-upo sa bathtub, halatang nahihiya. Sa pagkabigla, nawala rin ang kanyang damit, kaya't mabilis siyang nagtanong, sino ka, ano ang ginagawa mo sa harap ko? Dahil sa hiya at pagkabigla namumula ang kanyang mukha, para bang isang barbecue na inihaw sa apoy. Halos hindi maitago ang emosyon niya. Tumalikod muna ang ating bida at sa mahinahong tinig ay nag-utos, ayan ang mga damit mo sa istante, isuot mo at sumunod ka sa akin. Agad namang nagalaw ang dalaga, halatang ayaw muna magbihis. Bago sila mag-usap ng dalawa, ramdam ang kaunting tensyon at hiya sa paligid habang pinagmamasdan niya ang bida. Nag-aalangan at nagtataka kung paano magsimula ang kanilang unang tahimik na pag-uusap. Ilang sandali matapos na makasuot ng damit si Ji Qinfan, agad niyang napansin na napakabagay nito sa kanya. Iba ito kumpara sa dati, hindi tulad ng una na marumi at hindi kaaya-aya. Ang bagong kasuotan ay parang nagpahayag ng pagbabago sa kanyang aura, mas maayos, mas malinis at tila may dalang bagong kumpiyansa. Habang tinatanaw ang paligid, lumapit si Ji Qinfan at taimtim na sinabi, salamat sa pagligtas mo sa akin, pero bakit ikaw at ako ay hindi pa magkakilala? Ako'y isang walang kwentang tao, na may mga sirang meridian. Ngumiti si Chen Ye, at mahinang tugon, inayos ko na ang iyong mga meridian, hindi ka na walang kwentang tao. Agad niyang kinuha ang isang tasa ng tsaa, handang pag-usapan ang mga detalye at paliwanag sa nangyari. Bahagyang napatingin si Ji Qinfan kay Chen Ye,
Saka maingat na nagsalita kung binago mo ang aking mga meridian, ibig sabihin alam mo rin ang aking tunay na pagkakakilanlan, hindi ba? Mahinahon ngunit mariing nagsalita si Chen Ye, ang emperador ng dinastiyang Zuan Yuan ay may 9 na tagapagmana. 8 ang mga prinsipe at ikaw ang kaisa-isang prinsesa. Bata ka palang ipinakita mo na ang pambihirang talento. Sa martial arts pinapaboran ka ng iyong ama at tinitingala ng buong palasyo. Tumigil siya sandali saka tumingin ng diretso kay Ji Qinfan, ngunit isang araw bigla kang bumagsak. Ang lahat ng itinanim mong kapangyarihan ay naglaho sa harap ng buong imperyo. Idiniklara nilang sirang-sira na ang iyong mga meridian dahil sa maling pagsasanay, pero alam nating dalawa hindi iyon ang totoo, hindi aksidente ang nangyari sa iyo. May taong sinadya ang lahat para alisin ka sa laban sa loob ng dinastiya. Halos tumulo na ang luha ni Ji Qinfan nang marinig ang mga sinabi ng ating bida. Nanginginig ang kanyang boses ng sambitin, tumigil ka na sa pagsasalita. Kahit napagalingin mo ang aking katawan, kung ang kapalit nito ay gagamitin mo ako bilang isang bargaining chip upang makipag-ayos sa Zuan Yuan Dynasty, mas mabuti pang huwag na lang. Hindi kailangan ng royal family ang isang basurang tao na wala ng cultivation base. Matatag ang tinig ni Chen Ye nang sagutin niya si Ji Qinfan, ang iyong talento ay hindi nawala, ang lakas mo ay maaari pang muling buuin. Hindi mo ba ninanais ang paghihiganti? Kasabay ng mga salitang yun, biglang lumitaw ang Saint System sa tabi niya. Nagliliwanag ang anyo nito na tila sumusuporta sa sinabi ng kanyang master. System notification: kapag natanggap na si Ji Qinfan bilang isang disipulo, makatanggap na rin ng task. Hayaan si Ji Qinfan na kusang yumuko at tanggapin ang pagiging alagad, at ang isa naman ay makatanggap ng reward, dagdag 1,000 points. Habang sa penalty naman ay wala, hindi na napigilan ni Ji Qinfan ang pag-agos ng kanyang mga luha. Nanginginig ang kanyang tinig habang mariing sinabi, hindi ako yuyuko para maging disipulo mo. Ngunit sa mismong sandaling yun, malamig na napangiti ang ating bida. Bigla niyang pinakawalan ang kanyang espiritual na enerhiya na agad nagpalamig at nagpaigting sa buong silid. Ang presyon ng kanyang kapangyarihan ay bumagsak na parang bundok sa balikat ng prinsesa. Halos hindi na ito makahinga. Sa ilalim ng nakamamatay na pressure, nanginginig ang katawan ni Ji Qinfan. Pilit niyang pinipigilan ang sarili, subalit ang bigat ay higit pa sa kayang pasanin ng kanyang katawan, hanggang sa tuluyan na siyang napaluhod. Ang kanyang mga kamay ay halos bumaon sa sahig habang patuloy ang pagpatak ng kanyang mga luha. Nag-abiso ang Saint System Master, ang kailangan sa task ay kusa at buong loob na gagawin ng alagad. Bakit mo ito pinilit? Saad ng ating bida. Hindi ko akalaing ganoon kadali mapasunod sa pagluhod ang isang batang matigas ang ulo. Makalipas ang ilang sandali, tuluyan nang nawala ang bigat ng pressure na ipinapataw ng ating bida sa dalaga, kaya nakahinga rin ito ng maluwag. Giit ng dalaga, kahit sa harap ng kanyang ama at matatanda ay hindi pa siya nakadama ng ganitong uri ng pressure. Sa sandaling yun, hindi lamang ang kanyang katawan kundi pati ang kaluluwa ay tila malapit ng maduraj, kaya napabuntong hininga siya sa tindi ng lakas ng ating bida. Lumapit si Chen Ye sa dalaga at malamig na winika, noong nasa Snow Mountain ka, iniligtas ko ang iyong buhay, tinanggal ang laso, nilinis ang iyong isipan at inayos ang hugis ng iyong mga meridian. Iyan ay 2 biyaya na ipinagkaloob ko sa iyo. Ngayon handa akong ipasa sa iyo ang aking pagsasanay upang ikaw mismo ang makapaghiganti sa hinaharap. Yan ang 3 biyaya. Pagkatapos magsalita ng ating bida, mariing tugon ni Ji Qinfan, narinig ko na ang mga demonyong tagapagsanay ay gumagamit ng katawan at kaluluwa ng kanilang mga disipulo. Pinipino sila upang maging immortal para sa sariling kapakinabangan. Ang totoo ang hinahabol mo ba ay ang dugong maharlika na dumadaloy sa aking mga ugat. Ngayon alam mo na ang mangyayari at ang magiging kahihinatnan dahil isa ka palang henyo. Alam mo ang lahat ng comprehension. Sabay ngumiti ang ating bida, tila babatid niya na ang lahat ng plano para sa dalaga ay nakalatag na sa kanyang isipan. Kahit na ikaw ay ika-9 na anak ng emperador, mariing wika ng ating bida habang lumalapit ang mukha sa dalaga, maganda ka man at dalisay ang dugo mo sa akin ay walang halaga yon. Kung nais kitang saktan, hindi na sana kita pinagaling at tinanggap bilang disipulo. Mariin namang tugon ng dalaga, wala akong kaalam-alam sa sinasabi mo, Master. Ang dahilan kung bakit ako simple ay hindi ko pinapansin ang talento sa pagtanggap ng alagad.
Kahit gaano pa katalino kung walang kapalaran, hindi ko tatanggapin sa buong buhay ko. Wala pa akong natatanggap na alagad. Ikaw ang una na bibigyan ko ng pagkakataon. Tatanungin kita sa huling beses, sambahin mo ba ako bilang iyong guro? Hindi kita pipilitin, bibigyan lang kita ng pagpipilian. Mula nang magsimula akong magpraktis, ang landas ko ay malaya at tuwid. Maaari mong sundin ang iyong puso, bumalik bilang ikasyam na prinsesa ng Zuanyuan, o piliin akong maging guro upang mabawi mo mismo ang lahat ng nawala. Pumili ka ng maayos. Wala pang naging tugon ng dalaga dahil pinagnilayan niya ang lahat ng sinabi ng ating bida. Batid niya na kung tatanggapin niya ito, may pagkakataon siyang maging isang dakilang emperador sa hinaharap. Samantala sa loob ng Dao Palace Main Hall, taimtim at tahimik na nagko-cultivate si Ji Qianfan, nagsusumikap upang makamit ang breakthrough papunta sa susunod na antas. Makalipas ang ilang oras ng pag-recover at pag-breakthrough, nakahinga ng maluwag si Ji Qianfan nang tuluyan ng mawala ang lason sa kanyang katawan. Masaya siya sa kanyang mga nakamit at puno ng pag-asa. Handa na siyang magsimula ng panibagong yugto ng pagsubok sa ilalim ng kanyang master na si Chen Ye. Napangisi si Ji Qianfan sapagkat ngayong araw ay pag-uusapan na nila ng kanyang master ang sitwasyon upang tuluyan ng mabuo ang isang matatag at solidong ugnayan sa pagitan nila. Noong araw na yun, nagpa siya akong sambahin siya bilang aking guro. Maganda naman ang naging tugon niya, kaya't tuluyan akong naging kanyang disipulo. Simula noon nakatanggap ako ng maraming pribilehiyo. Maraming pagbabagong naganap ang Dao Palace. Sa isang iglap ay nagmistulang Heavenly Dao Hall. Sa sobrang ganda nito, halos hindi makasabay ang mismong emperor ng palasyo. Ang espiritual na enerhiya sa Dao Palace ay daang ulit na mas malakas kaysa sa mga sagradong bundok sa labas, kaya nakabawi ako sa loob lamang ng 3 araw. Kaya lumapit si Ji Qianfan sa kanyang master upang magpasalamat dahil kung hindi siya dumating sa tamang oras, baka tuluyang nag-iba ang takbo ng kasaysayan. Gayunpaman, natuwa ang ating bida dahil sa loob lamang ng 3 araw ng pagpapagaling ni Ji Qianfan, nakamit nito ang tagumpay na kanyang inaasahan. Natutuwa agad si Ji Qianfan at nagsabi, "Salamat Master, dahil sa masaganang espiritual na enerhiya ng Dao Palace sa wakas ay nalinang ko na ang mortal realm." Hanggang matapos nararamdaman ko na rin ang pag-uusbong ng Spirit Sea. May tiwala ako na sa lalong madaling panahon ay muli kong may hahagis ang Blue Spirit Sea, at sa tulong ninyo kahit ang Purple Spirit Sea ay tiyak kong masusubukan. Kaya agad binatukan si Ji Qianfan ng kanyang master dahil sa pagiging bata pa nito. Mariin niyang sinabi, "Ang Purple Spirit Sea, ano ang ipinagmamalaki mo riyan? Para sa akin normal lang yun at wala iyong katumbas na halaga." Master, habang hawak ko pa ang aking ulo na may bendahe, hindi mo ba sinabi na ang pagtanggap ng mga alagad ay nakabatay lamang sa kapalaran at hindi sa talento? Bukod pa rito, ang Purple Spirit Sea ay kayang linangin lamang ng mga pambihirang disipulo ng martial art sa loob ng libu-libong taon. Noong nasa Spirit Sea realm pa ako, isa lamang itong Blue Spirit Sea. Ji Qianfan, nasa iyo ang talento, ngunit ang Blue Spirit Sea ay hindi karapat-dapat para sa iyo. Sarkastikong tugon ni Chen Ye, "Kahit na hindi ko tinitingnan ang talento bilang batayan, hindi ibig sabihin na hindi ako magiging mahigpit sa iyo. Hindi lahat ay nabibigyan ng pagkakataon, ngunit ikaw binigyan ka ng pagkakataong muling buuin ang iyong sarili, kaya't huwag kang tumingin sa mababa. Ang Blue Spirit Sea ay walang halaga. Ang dapat mong abutin ay ang Golden Spirit Sea. Para sa akin." Napaiyak na lamang si Ji Qianfan dahil alam niyang kailangan pa niyang pagbutihin ang kanyang pag-cultivate upang maabot ang Golden Spirit Sea. Kasabay nito tumalikod kaagad ang ating bida sapagkat may mahalaga siyang gagawin pagkaalis niya. Agad na lumitaw ang Saint System at mariing nagwika, "Master, dumating na ang gantimpala para sa pagkumpleto ng gawain ng pagtanggap ng disipulo." Pakisuri ito. Narito rin ang isang bagong gawain. Maaari mo itong kumpirmahin. Ang sistemang ito ay malinaw na ang host lamang ang nakakaalam at nakikita. Narito ang bagong gawain. Assist Ji Qianfan sa pagkuha ng mana ng mga relikya ng Emperador ng Tao. Gantimpala, dagdag 1,000 puntos. Failure penalty: kapag nabigo, mawawala ang pagkakataon ng host na makabisado ang susunod na realm sa loob ng mahabang panahon. Walang tiwala ang bagong disipulo sa sinabi ng kanyang master, kaya napaiyak ito at nagreklamo. "Golden Spirit Sea, paano ito posible? Sobra naman ang hinihingi ni Master, hindi ko kayang abutin yon." Pinagsabihan tuloy ni Chen Ye si Ji Qianfan, "Alam mo, kailangan mo pang magtiwala sa sarili. Isa lang itong Golden Spirit Sea. Bilang aking alagad, ito ang kaharian na nais kong maabot ninyo. Kung hindi ka lalayo sa sariling limitasyon, hindi mo rin malalaman kung hanggang saan ka talaga." Tinalikuran na ni Chen Ye ang kanyang disipulo.
Ngunit nag-iwan muna siya ng salita, ngayon narating mo na ang mortal realm, oras na para lumabas ka at magsanay agad. Namang nagtanong si Jake Quinfan, medyo naguguluhan. Master, anong klaseng practice po ito? Hindi ko pa alam kung ano ang gagawin ko, sagot ni Chen Ye habang nakatingin sa malayo. Kailangan nating bumalik sa imperyo, doon magsisimula ang tunay mong pagsubok. Makalipas ang ilang sandali, dumating na sila sa bulwagan ng imperyo. Habang sa loob ng palasyo, nagsidatingan ng iba't ibang tao, mga opisyal, mga pinuno ng maharlikang pamilya at maging mga disipulo mula sa iba't ibang sekta. Lahat sila ay nagbigay pugay at yumukod sa isang prinsesa. Tanda ng mataas na respeto sa kanyang pagkatao. Sa paligid ay maririnig ang bulungan at masayang usapan. May ilan na humahanga, may iba naman na nagkakatuwaan at nagtatawanan, tila ba isang selebrasyong hindi madaling kalimutan. Naroon ang dalawa sa loob ng bulwagan, tahimik na nagmamasid habang nagtitipon ng mga tao. Ang bawat isa ay naghahanap ng mga natatanging henyo mula sa mga disipulo. Biglang itinuro ni Jake Quinfan ang isang babae at mahinang nagsalita sa kanyang guro. Master, ang babaeng yun ay si Yu Chengshen mula sa Yulong Holy Land. Sa edad na 18 na abot na niya ang tuktok ng Purple Spirit Sea, at kinikilala siya bilang isa sa mga pinakabantog na henyo sa buong mundo ng emperador ng tao. Sa kabilang banda, malamig lamang ang anyo ni Chen Ye. Para sa kanya, ang kanyang maliit na disipulo ay hindi basta matitinag sa mga ganoong pagkukumpara, kaya't kahit napupuno ng paghanga ang iba kay Yu Chengshen, nanatili siyang walang interes at hindi nagbigay ng kahit anong pagkilala. Master, yun ang nakatatandang kapatid na si Li Yanhan. 18 taong gulang pa lamang siya, ngunit naabot na niya ang Purple Spirit Sea, at ang kanyang lakas ay nasa pinakatuktok ng Spirit Sea Realm. Kasama pa niya si Yu Chengshen mula sa Yulong Holy Land. Pareho silang mga henyo na tunay na kahanga-hanga. Ngunit Master, masyadong mataas ang iyong pamantayan. Ang dalawang yun ay mga kinikilalang henyo, itinuturing pang ang pambihirang kabataan sa buong imperyo, subalit sa iyong mga mata hindi pa rin sila kwalipikado. Kung ako man lang ay may talento at lakas na katulad nila, siguradong napakaganda. Dahil sa pagiging isip bata ng kanyang alagad, kinurot siya ni Chen Ye sabay tanong, ano sinisisi mo ba ang iyong guro? Dahil hindi kita basta-basta pinapalusot sa kaharian ng Spirit Sea. Agad namang kumamo ng ulo si Jake Quinfan at nagmamadaling sagot, Master, huwag kang magalit, hindi ko naman ibig sabihin na gusto ko sila, pero kailangan din po talaga ng mga henyo, mas madali silang turuan kaysa sa kagaya ko. Naudlot ang usapan ng dalawang nilalang nang bigla nilang mapansin na may isang taong papalapit. Agad na tumayo ang isang lalaki, tila may nabanaagan siyang mahalagang bisita. Bahagya niyang binulungan ang kasama. Tingnan mo, narito ang mga tao mula sa Zuan Yuan Dynasty at mula sa Bai Yuejing. Biglang napabulong si Jake Quinfan nang makilala niya ang bagong dating sa bulwagan. Walang iba kundi ang kanyang ikatlong kapatid na lalaki. Ang dumating sa bulwagan ay ang ikatlong prinsipe ng Zuan Yuan Dynasty, Jibo. Biglang natahimik ang lahat at nakatuon ang kanilang mga mata sa kabilang panig. Samantala mula sa kabila ay dumating din ang pinuno ng Bai Yujing, si Mingyu. Nakasuot siya ng maskara upang takpan ang kanyang mukha. Mula sa gitna ng karamihan ay sumigaw ng ubod lakas si Bai Yuejing, nagtataka ako. Ano ba ang payo ng ikatlong prinsipe? Hindi ko maalala kung kailan pa kita nasaktan. Agad namang sumagot si Jibo, ang ikatlong prinsipe na may malamig na tinig. Nagpadala si Bai Yujing ng tao upang habulin ang aking kapatid na babae, at ngayon ang aking kapatid ay nawawala, buhay man siya o patay, walang makakaalam. Mariing sabi ni Bai Yuejing, huminahon ka, tulad ng alam ng lahat ako. Si Bai Yujing ay palaging nangongolekta ng pera upang magnegosyo, kumukuha ng salapi mula sa mga tao at tumutulong na alisin ang kanilang mga sakuna. Tungkol sa kapatid mong babae, wala akong kinalaman kundi pagsunod lamang sa mga utos. Kung nais ng ikatlong prinsipe na magsisi, dapat mong hanapin ang taong nasa likod ng mga pangyayari at doon mo ilabas ang iyong galit. Napatayo si Jake Quinfan dahil sa galit kay Bai Yuejing, ngunit agad namang gumitna si Chen Ye. Mariin niyang sinabi, huwag kang basta-basta maniniwala batay lamang sa hitsura. Ang tunay na may pakana rito ay ang mismong kapatid mo, dahil siya lamang ang may kaalaman tungkol sa lason. Sumang-ayon naman si Jake Quinfan sa sinabi ng kanyang master. Naiintindihan ko, posible nga ito, ngunit kapag iniisip ko na si Bai Yujing ang sumire sa aking mga meridian, hindi ko pa rin mapigilan ang galit. Hindi masamang mawalan, ngunit hindi pa rin nagpaawat si Jake Quinfan dahil mas nanaisin pa rin niyang makabawi. Gayunpaman, pinigilan siya ni Chen Ye at mariing sinabi, ang iyong cultivation base ay bagsak at ang espiritual mong enerhiya ay naubos
Tubos nagsisimula ka pa lamang muling magtanim kaya't hindi mo na dapat dalhin ang mga paakit at pasikot-sikot ng iyong nakaraan. Bukod dito, ang ganitong uri ng bagay ay hindi na mauulit sa hinaharap. Matigas at may halong yabang ang tinig ni Chen Ye habang nakatingin hinaharap. Alam niyo ba, may mga tunay na mahuhusay na master sa mundong ito. Walang langit, walang mundo, walang sino man ang makakasakit kahit isang hibla ng buhok ng aking alagad. Tandaan ninyo, ako lang ang may karapatang mang-asar o mangbuli sa kanya. Tahimik lang na napabuntong hininga si Ji Qinfan at pinilit niyang kumalma. Bagamat kumukulo pa ang kanyang damdamin, pinili niyang umakto na parang walang nangyari sa kanyang isip. May tiwala siya sa kanyang master. Kung si Chen Ye na mismo ang nagsabi na siya ang bahala, wala nang dahilan para mag-alala pa, kaya't buong puso niyang ipinagkatiwala ang lahat sa kanyang master at nanahimik na lamang sa gilid. Sa wakas na unawaan ni Ji Qinfan ang unang sinabi ng kanyang master. Halos hindi maipinta ang kanyang mukha na halata ang pagsisisi at pagkahiya dahil sa pagkakamali niyang napagtanto niyang mali ang kanyang hinala at labis siyang nagkamali sa pagdududa sa sariling master. Kaya muling nagtanong si Ji Qinfan, "Master, ikaw lang ba talaga ang pwedeng mangbuli sa akin?" Agad naman itong sinang-ayunan ni Chen Ye. Natural, ano ang mali roon? Ng isang disipulo ay nasa ilalim ng kamay ng kanyang master, kaya't karapatan kong pag-alitan o turuan ka sa paraang nararapat. Ano ang problema kung ako lang ang may pahintulot na mangbuli sa'yo? Lumabas bigla ang Saint System, dala ang malamig na tinig nito upang ipaalam na may natuklasan nitong anomalya sa loob ng bulwagan. Agad na nagtanong si Chen Ye, "Saint System, ito ba ay may kinalaman kay Ji Qinfan?" Subalit mariing itinanggi ng sistema, hindi ito may kaugnayan sa iyong disipulo. Samantala, sa kabilang bahagi ng bulwagan, halos malugmok si Ji Qinfan. Umiiyak siya sa loob-loob niya dahil sa kanyang pananaw napaka-ridiculous pala ng kanyang master pagdating sa pakikitungo sa mga disipulo. Biglang lumapit ang isang magandang dilag at buong ngiti itong bumati kay Chen Ye. Oko pala ay isang Daoist. Malambing nitong sambit habang nakatitig sa kanya. Nagpatuloy pa ito, "Maari ba akong umupo sa iyong tabi? May nais sana akong pag-usapan." Kasama katahimik lamang si Chen Ye at walang anumang emosyon sa kanyang mukha. Hindi niya agad sinagot ang babae sapagkat hindi niya man lang kilala ang malandi at mapanuksong estranghera na biglang lumapit sa kanya. Dahil sa presensya ng magandang dilag, agad na nakuha ang atensyon ni Ji Qinfan. Hindi nito napigilan ang sarili at diretso niyang tinanong, habang nakataas ang kilay, "Master, sino naman itong haliparot na babae na bigla na lang lumapit sa iyo?" Ngumiti ang babae at mayabang na ipinakilala ang sarili, "Ako lamang ang anak ng Red Lotus Demon Lord, Li Hongshuang." Habang binabanggit niya ang kanyang pangalan, dahan-dahan siyang lumapit kay Chen Ye na may mapang-akit na postura. Nakataas ang baba at bahagyang kagat ang labi, para bang sinasadya niyang ipakita ang kanyang alindog upang makuha ang atensyon ng ating bida. Talakayin natin ang kulay ng Spirit Sea at ang kahalagahan nito. Una, ang asul na spiritual blue, karaniwang antas na naabot ng mga magsasaka. Ito ang simbolo ng isang matatag ngunit hindi pambihirang kinabukasan. Pangalawa, ang pulang Spirit Red ay katumbas ng isang antas na mas mataas kaysa sa asul. Ipinapakita nito na ang isang magsasaka ay may potensyal na umangat ng higit kaysa sa nakararami. Pangatlo, ang Purple Spirit Sea, bihira at natatagpuan lamang sa mga panloob na disipulo ng malalaking sekta, ipinapasa at pinagyayaman sa loob ng maraming henerasyon. Ang may ganitong antas ay kadalasang kinikilala bilang tunay na henyo. At ang pang-apat, Golden Spirit Sea, hindi basta-basta nakikita. Nabanggit lamang ito sa mga makasaysayang talaan at lumilitaw lamang isang beses sa loob ng 1,000 taon. Sinasabing ang makakamit nito ay may kapalarang lumampas sa karaniwang tao. Panghuli, kahulugan ng kulay. Ang kulay ng espiritong dagat ay hindi lamang palamuti. Ito ang pinakamataas na limitasyon ng landas ng tagumpay ng isang magsasaka. Ibig sabihin, ang kulay na ipinapakita ay ang hangganan ng kanilang magiging lakas sa hinaharap. Sa madaling sabi, kung mas pambihira ang kulay, mas mataas ang antas ng kapalaran at posibilidad ng tagumpay.